Okay, magandang gabi po sa ating lahat. I hope kayo po ay excited na matuto mula po sa salita ng Diyos. Amen? So, unang-una ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, sa pastor na binigay niya sa atin. Amen? Na patuloy nagte-train, walang sawa na nagte-train ng mga katulad ko. Kung kilala nyo ako dati, talagang di kayo maniniwala sa mga sasabihin ko dito sa unahan. Okay, kaya nga maraming salamat po sa atin pong pastor na nagsuko ng buhay para sa gawain ng Panginoon at patuloy na nagte-train. Ako po ay isa sa mga bunga ng ministry po ng atin pong pastor. Okay? Na nung time na ako ay down na down, okay, nung ako po ay gumuho lahat ng aking mga pangarap, ay nandyan yung pastor po natin. Dahil nung ako po ay natagpuan ulit, okay, ng atin pong pastor ay yung nandun na po sa burol ng aking nanay. Okay? Kasi nung baby pa lang, nandito na ako sa church, doon pa sa Timugan, dinadala-dala na. Ako po ay pinanganak 1996. And that year, naligtas din po si Pastor Bob, 1996. Kaya nga po, after na maligtas ni Pastor Bob, dala-dala kami. Hanggang sa magsuko ng buhay si Pastor Bob, yun, nandun pa din kami. Lumaki man ako na hindi ko nakasama ang aking kuya, pero proud ako na meron akong kuyang pastor. At hanggang ngayon, kaya nga, lagi kong nilalagay sa aking puso't isipan nang dahil sa pananampalataya na ipinaglaban ng kuya ko, ako po ay napunta dito. Napabalik sa simbahan na to. Bakit? Kasi kung titignan po natin, kung hindi nagpatuloy si Pastor Bob at nung namatay yung nanay ko, walang Pastor Arnold na pupunta doon. At magsasabi sa akin na yung salita na yun na hindi ko makakalimutan, balik ka sa church. At ngayon, hindi ko yung makakalimutan. Kaya July 3, wala pang isang linggo, pagkaburol ni Mama, bumalik na ako dito. Tinawagan ko si Pastor Bob. Sabi ko, Kuya, babalik po ako sa pag-church. Pinasundo niya, gumamit siya ng isang worker na pupunta dun sa bahay. Pinasundo ako. And sa biyaya po ng Panginoon, nagpapatuloy at ngayon po ay makikita po natin yung paggawa ng Panginoon sa buhay ko. Kaya nga po, alam nyo po, nung ako po ay napabalik dito sa church, wala akong alam, kundi ang desire ko lang ay mas kilalanin pa ang Panginoon sa buhay ko. Bakit? Kasi ang tanong ko nung panahon na yon, Panginoon, bakit nangyari sa akin to? Kasi alam ko sa sarili ko, mabait naman ako eh. Wala akong bisyo. Wala akong alak. Walang droga. Walang babae. Okay? Walang bisyo. Ang bisyo ko lang, basketball, computer, Dota, tsaka kape, at tsaka soft drinks. Kaya yun, nagkasakit. Okay? Lang bisyo ko. Kaya sabi ko, Panginoon, ano bang masama akong nagawa? Kaya nga napabalik ako dito sa church sa pagpapatuloy, pakikinig ng salita ng Diyos. Ayun lang gusto ko dahilan para mawala, maibsan man lang yung aking kabigatan na nararamdaman that time. Kasi yung sakit talaga eh. Kaisa-isa na nga lang babae sa buhay mo, mawawala pa. Tama? So talagang, yung mga, alam nyo, hindi nyo pa ako maiintindihan yung mga iba pong young people dito kasi wala pa kayo sa kalalagayan na naranasan ko. Pero alam nyo, kapag naranasan nyo na po yan, masasabi nyo talaga, totoo, alam ko na kung ano yung nararamdaman ni Angelito nung wala pa siya, nung namatay ang kanyang mga magulang. Kaya nga po, ang biyaya ng Panginoon dito nakapagpatuloy, kahit walang alam, pumunta dito sa church, at kaka-church, kakapakinig ng salita ng Diyos. Wala naman akong plano talagang magpastor. Magturo ng salita ng Diyos na katulad nito sa harapan ng maraming tao. Okay? Wala akong plano. Nung ako nga po ay high school pa, nung ako po ay nag-aaral pa sa labas,
ni magre-report, hindi mo ako mapapapunta sa unahan. Okay, bigyan mo ko ng ibang trabaho. Ako magsusulat, ako magpo-provide ng Manila paper. Ako magsusulat, ako magdi-design. Sige, ayun na lang pagawa mo sa akin, gagawin ko yan. O kaya naman, tagahawak na lang ng Manila paper. Sige, mag-report kayo dyan. Hindi mo ako mapapagsalita sa harapan ng maraming tao katulad dito. Sabi nga ng mama ko, kasi ang ate ko sumunod sa akin, teacher. Ang pangarap ko noon, maging isang engineer. And that time, nung panahon na yon, yung tuition fee, nakadepende pa sa course na kukunin mo. Tama? Nung panahon na yon, tinatanong ko, magkano tuition fee ng kapag engineering ka? Ano ang mamahal? Kaya sabi ng mama ko, mag-edoc ka na lang. Mag-teacher ka na lang. Ganun din naman ang ate mo. Sabi ko, ayoko. Hindi mo nga ako mapapatayo sa unahan sa unahan, sa harapan ng maraming tao. Kaya ayaw ko talaga ng ganitong klaseng feeling na maraming nakatingin sa akin. Shy type po ako. Pero tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Ang dahilan po na ay salita ng Diyos. Dahil nakita ko sa salita ng Diyos na kung gaano kahalaga na dapat marinig ng mga tao ang salita ng Diyos. Kaya nga nung tinawag ako ng Panginoon, nararamdaman ko na unti-unti tinatawag ako ng Panginoon. Panginoon, magtuturo ako ng salita ng Diyos sa harapan ng maraming tao. Yung pagsusolwining, hirap talaga ako. Maghahanap ka ng kakausapin mo. Biruin mo yun, dati naman, kung hindi mo ako kakausapin, hindi kita kakausapin, wala akong pakialam sa'yo. Hindi kita kilala. Kaya nga nung panahon na ako po ay napunta dito sa church, naaalala ko tuloy si Daniel Gutierrez. Ako'y bubugoy-bugoy pa nung pangapanon. Lagi ako naandyan sa may pangatlong pew nakaupo. Dito, sa part na to, lagi ako nakaupo. Sa pangatlong pew. Tapos wala pa akong Bible nun. Sabi ni pastor, kung wala kang Bible, pwede kang pumunta doon sa may Bible para makabasa ka din. Nakita ko si Daniel. Sabi ko, kuya, pa-share naman ako. Pabasa naman ako ng Bible. Biruin mo, hindi ko inaakala yan na si Daniel, magiging estudyante ko na ngayon sa Scepter College. Nakikishare lang ako doon sa taong yun ng Bible dati. Pero ngayon, estudyante ko na sa Scepter College. Ganun po trumabaho ang Panginoon, basta lagi mo lang hahanapin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga po, sa gabing ito, tignan po natin kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat at tayo po ay magbasa po ng ating Bible, John chapter 21. John chapter 21. John chapter 21, verse number 14 hanggang verse number 17. Sabay-sabay na po nating basahin. John chapter 21, verse number 14 hanggang verse number 17. Okay, kung nandiyan na po kayo, say aloud, amen. Okay, simulan po natin ang verse number 15. Okay, verse number 15 hanggang verse number 17. Ready? Go. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee.
Jesus said unto him, Feed my sheep. Ang title po ng ating pong pag-uusapan po ngayon, Disciples, Lovest Thou Me? Disciples, Lovest Thou Me? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo nga pong salita na patuloy nga po nagbibigay po sa amin ng kalakasan upang patuloy po kaming makapaglingkod po sa inyo. At maraming salamat po sa buhay po ni Peter na inyo nga pong ipapakita po sa amin ngayon pong gabing ito upang magsilbi nga pong paalala sa bawat isa po sa amin bilang isa nga pong disciples po ninyo, Panginoon, na makita nga po namin ang mga dapat namin pong gawin at ang mga dapat po namin isaalang-alang sa amin pong buhay sa paglilingkod po namin sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, tulungan niyo po ako sa gabing ito sa pagdi-deliver ng inyo nga pong salita. Hindi ko po ito kaya, Panginoon, ng akin pong sariling kakayanan. Hinihiling ko po ang inyo nga pong kapangyarihan. Ay patuloy nga po na maranasan ng bawat isa po sa amin. At bigyan niyo po ako ng mga salita sa akin pong mga labi na magpupuno, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Dahil alam ko po, Panginoon, na kayo po ang nakakaalam ng kalalagayan ng puso po ng bawat isa. Kaya nga po ako po ang patuloy na lumalapit po sa inyo upang mapunan ang pangangailangan espiritual ng inyo nga pong mga anak. At kung meron man po kayo, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan na inyo nga pong tinatawag sa inyo nga pong gawain upang isuko nga po ang kanyang pong buhay na maglingkod po sa inyo, Panginoon, ay patuloy nga po gamitin ang service na ito, ang inyo nga pong mensahe sa gabing ito upang maliwanagan po siya, Panginoon, sa kanya nga pong panawagan. Patawad po sa mga nagawang kasalanan, pagkukulang, mahal po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makupo. Okay. So makikita po natin dito sa atin pong binasa na ito po ay isang kwento na kung saan ang Panginoon sa kanya nga pong muling pagkabuhay, okay? Hello, sound check. Wala po siyang ibang binalikan. Okay, maraming salamat po. Okay. Dito makikita po natin ang dahilan, okay? Alam naman po natin na ang dahilan kung bakit pumarito ang Panginoon sa lupa para po ang bawat isa na nawawala o ang bawat isa na wala kay Kristo ay kanya nga pong hanapin at iligtas. Makikita po natin sa Luke chapter 19 verse number 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya nga, hanggang sa mapulfill ng Panginoon yung kanyang purpose dito sa lupa, nung siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, okay, after niya mapulfill yung kanyang purpose, na siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas po nating mga tao. At muli siyang nabuhay, tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon, binalikan niya yung kanyang mga disciples. Kaya nga dyan sa chapter 21, makikita na, sa chapter 21, makikita po natin dyan, yung verse number 14, sabi dyan, this is now the third time that Jesus showed Himself to His disciples. Makikita natin yung una niyang pagkakatagpo sa kanyang mga disciples. Yung mga disciples nagtipon-tipon, sarado ang pintuan, sarado ang bintana, at biglang sumulpot sa gitna ang Panginoon. Tama? So, ganun ang ginawa ng Panginoon, and that purpose para ang mga nangyari kay Kristo ay maipamalita sa lahat ng tao. Tatandaan po natin, okay, nung si Kristo ay namatay, inilibing,
at muling nabuhay, kinakailangan po itong makarating sa lahat ng tao dahil ito yung tanging paraan upang ang mga tao na nawawala, ang mga taong unsaved, ang mga taong pupunta ng impyerno ay magkaroon ng katiyakan ng langit. Kinakailangan ng mga tao ng salita ng Diyos at dahil kinakailangan ng mga tao ng salita ng Diyos, kinakailangan may gagamitin ng Panginoon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga ang tanong dito ng Panginoon, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Ano sabi niya? Ang sagot ni Peter, yes. I love thee, Panginoon. Kaya nga sagot naman ng Panginoon, feed my lamb. So kinakailangan ng Panginoon na mayroon siyang gagamitin upang ipangaral yung kanyang salita upang ang mga tao ay mapakain ng salita ng Diyos. Kaya nga dito makikita po natin, isang bagay dapat na makita po natin dito sa sagot ng Panginoon, feed my sheep, feed my lamb, and feed my sheep, ay nangangailangan ng Panginoon ng mga manggagawa na magtatrabaho sa kanyang gawain. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Napakalawak ng gawain ng Panginoon. Napakalaki ng gawain ng Panginoon. Pero iilan lamang po ang nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Napakarami ng engineer, napakarami ng teacher, napakarami ng doktor, napakarami ng pulis, pero kokonti ang nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga dapat makita natin yung panawagan ng Panginoon, yung kanyang pagnanais na dapat merong magtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Kaya nga ang kahilingan ng Panginoon, ang kanyang prayer request, sabi ng Matthew chapter 9 verse number 38, pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Kulang na kulang pa po ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Huwag nating sabihin na marami na ang nagso-soul winning. Huwag nating sabihin marami na ang nagba-Bible study. Huwag nating sabihin marami na ang nag-good news class. Kokonti ang nagtatrabaho sa Panginoon. Kinakailangan pa natin ng mga anak ng Diyos na magsusuko ng buhay para sa gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga ang tanong niya kay Peter, Peter, mahal mo ba talaga ako? Feed. Feed. Mangaral ka ng salita ng Diyos. Pakainin mo yung mga sheep ng salita ng Diyos. Kaya nga, itong tanong na to ay dapat i-personalize natin sa bawat isa po sa atin. Isipin mo na lang na ikaw ang tinatanong ng Panginoon. Tatandaan po natin si Peter ay isa sa mga disipulo ng Panginoon. Pag sinabi po nating disciples, okay, ito po yung mga taong nakakatiyak ng langit. You will never be disciples of our Lord Jesus Christ kung hindi ka ligtas. At ang mga taong nakakatiyak ng langit ay ang mga taong nananampalataya na si Kristo lang ang nag-iisang tagapagligtas at wala ng iba. Kaya nga kung ang dahilan mo, kaya ka pupunta ng langit dahil mabait ka, hindi ka pa disciple ng Panginoong Hesus. Kung ang dahilan mo, kaya ka pupunta ng langit dahil nagsisimba ka dito sa Baptist Church, hindi ka pa rin disciples ng Panginoong Hesus. Kung ang dahilan mo kung bakit ka pupunta ng langit dahil nabautismuhan ka, hindi ka pa rin disipulo ng Panginoon. Dahil ang kaligtasan nating tinanggap ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ng Bible, Romans chapter 5 verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga ginagawa. Hindi tayo naligtas dahil sa mga bagay na nandito sa mundong ito. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
Ano sabi ng Titus chapter 3 verse number 5? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of generation and renewing of the Holy Ghost. Ito yung dahilan kung bakit ka naligtas. Kaya tignan natin ng maigi. Anong dahilan mo kung bakit ka naligtas? Dahil kung sinasabi mo na ikaw ay naligtas dahil mabait ka, dahil wala kang bisyo, dahil wala ka namang masyadong kasalanan na ginagawa, huwag mong i-claim na ikaw ay disciples ng Panginoon. Wala kang karapatan na i-claim na ikaw ay Kristiyano. Kaya nga po ang mga tunay na Kristiyano, ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay yung mga taong anak ng Diyos, yung mga taong nakakatiyak ng langit. At ang kanilang pananampalataya patungkol po dyan ay by faith sa kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Are you saved? Kaya nga tayo po ang tinatanong ng Panginoon dito. Kung alam natin na ang bawat isa po sa atin ay ligtas, tanggapin natin itong tanong to. Lovest thou me more than this? Disciples, lovest thou me? Alam nyo, sinasabi dito ng Panginoon that lovest thou me, Jesus Christ is asking to every one of us na kung mahal ba talaga natin ang Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay tinatanong ng Panginoon, kung ikaw ay ligtas para sa atin tong tanong na to. Lovest thou me? Kasi pwede naman nating sabihin na mahal natin ang ginagawa natin dito sa simbahan. Mahal natin ano yung mga bagay na ginagawa natin dito sa simbahan. Mahal natin yung pag-awit sa choir. Pero hindi tinatanong ng Panginoon kung mahal natin yung pag-awit sa choir. Ang tinatanong ng Panginoon, mahal mo ba ang Panginoong Hesus? Hindi tinatanong ng Panginoon kung mahal natin yung pagtugtog natin sa orkestra. Ang tinatanong ng Panginoong Hesus ay mahal mo ba talaga siya? Hindi tinatanong ng Panginoong Hesus kung mahal natin yung pag-a-usher. Hindi tinatanong ng Panginoong Hesus kung mahal natin yung pagtuturo natin sa mga bata, pagtuturo natin sa Sunday School. Ang tinatanong ng Panginoon ngayong gabi sa bawat isa po sa atin, kung mahal natin ang Panginoong Hesus. Dahil pwede nating mahalin yung mga bagay na ginagawa natin dito sa simbahan. Kakabisi natin sa mga bagay na yan, nakakalimutan na natin yung personal walk natin sa Panginoon. Kamusta yung Bible reading natin? Kamusta yung prayer time natin? Baka nagpe-perform na lang tayo for the sake na makasunod tayo. Kaya nga, maging aware po tayo na hindi porket naandito tayo, nakakapag-perform pa din tayo sa mga ministry na kung saan tayo inilagay ng Panginoon. But mark this question na sinabi ng Panginoon, lovest thou me? Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Pwede nating sabihin, mahal natin yung activity ng soul winning. Pumupunta tayo doon sa labas. Pumupunta tayo doon para mangaral ng salita ng Diyos. Pero, kamusta? Nagsusundo ka pa. Kaya tingnan natin yung nagiging karakter natin. Pagdating sa mga bagay na hindi natin inaasahan, nawawala tayo sa hulog. Konting problema, mawawala. Konting discourage, quit sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi ang minahal mo, yung gawain, hindi ang Panginoon. Dahil alam niyo po kung bakit? Dahil yung pag-ibig ng Panginoon, ay ayun po yung magpupush sa atin para tayo ay mas lalo pang magtrabaho sa gawain ng Panginoon. Dahil kung titignan po natin 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Open your Bible please. Sabi ng Bible. 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. Basahin po natin. Ready? 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. Ano sabi ng Bible?
Ready, go. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. For the love of Christ constraineth us. Ito yung nagbibigay sa atin ng puwersa para mas lalo pang magtrabaho sa Panginoon. Kaya nga maraming tao ang hindi nakakaintindi sa ginagawa natin na kahit tayo ay mahirapan sa gawain ng Panginoon, kahit ang sakit-sakit na sa pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, pero tayo ay patuloy pa rin na nangangaral ng salita ng Diyos at naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil yung pag-ibig na meron tayo sa Panginoon ay ayun yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga yung mga tao na nakatingin sa atin, para na tayong baliw para sa kanila. Biruin mo, iiwan mo yung trabaho mo para pumunta ka dito sa lugar na ito, tatrabahuhin mo ang gawain ng Panginoon nang wala kang bayad. Nang wala kang hihinging kapalit. Iiwan mo yung masarap na buhay sa labas. Yung masarap na pagkain na araw-araw Jollibee. Naalala ko na naman tuloy yung mga bagay na yun. Biruin mo, araw-araw kang kumakain ng Jollibee. Libre yun. Walang bayad. Nung ako po ay nagtrabaho sa Jollibee, talagang magiging kamukha mo na si Jollibee. Ay, talagang araw-araw magsasawa ka sa Jollibee. Chicken, spaghetti, tapos pag uuwi ka pa, meron ka pang yum burger. Pero iniwan na kinaya, sa biyaya ng Panginoon, kinaya nating iwan yung mga bagay na masasarap na nasa sanlibutan dahil merong nagpupush sa atin, dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya nga yung mga kasamahan dito, wala namang mga wala naman yung iniwan kong yun. Yung mga kasamahan ko pa dito, puro engineer. Ang lalaki ng sweldo ng mga to. May mechanical engineer, may chemical engineer, may civil engineer. Pero mo puro engineer, parang may sumpa ata sa course na engineering. Kaya ayoko na mag-engineer, baka ako mag-full time din. Okay. Wala pa tayong computer engineer. Kaya nga po, alam nyo, tayo lang ang nagkakaintindihan sa mga ginagawa natin sa gawain ng Panginoon. Dahil alam natin yung pag-ibig ng Panginoon na nararanasan po natin. Kaya kung meron mang mas nakakaintindi sa atin, tayo-tayong magkakasama dito. Kaya nga tayo-tayo lamang po ang magtutulungan para sa gawain ng Panginoon, para isulong ang gawain ng Panginoon at lumago ang gawain ng Panginoon. Dahil pare-parehas po tayong nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga anong klaseng pag-ibig ito kung bakit kaya yung mga bagay na ginagawa natin ay ganun-ganun na lang. Kahit may sakit ka, magtatrabaho ka pa din. Kahit meron kang nararamdaman, kahit nakasimangot ka, magtatrabaho ka pa din. Kahit napagalitan ka, magtatrabaho ka pa din. Bakit ganun? Kasi mahal mo ang Panginoon. Kaya nga itong pag-ibig na to, it is unchangeable love. Unchangeable love. Sabi ng John chapter 13 verse number 1. Open your Bible please. Sabi ng John chapter 13 verse number 1. Unchangeable love. John chapter 13 verse number 1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. He loved them unto the end. Alam niyo po, ang Panginoon po ay minahal niya tayo hanggang sa dulo. Hindi niya ipinagpalit
yung kanyang pag-ibig, okay, sa atin. Na kahit pa yung dumating yung kahirapan sa kanyang buhay, yung kamatayan, harangin siya ng kamatayan, pero walang makakapigil sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sinalubong niya lahat ng hirap para maiusad yung kanyang pag-ibig sa atin. Hanggang doon sa kamatayan, siya po ay nagpatuloy para gawin ang kalooban ng Ama. Kaya nga tayo, hindi natin mapigilan yung sarili natin na maglingkod sa Panginoon. Dahil ganun din yung naranasan natin sa Panginoon. Kaya nga hanggang sa kamatayan, tayo po ay naglilingkod. Marami tayong nakita dito pa lang sa church natin na hanggang sa kamatayan, kahit uugod-ugod na, aakyat pa din dito sa altar para kumawit. Bakit? Dahil naranasan niya yung pag-ibig ng Panginoon. And not only the unchangeable love, but also unseparatable love. Hindi mahihiwalay. Walang makakapagpahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ng Bible, Romans chapter 8 verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Kaya nga yung mga naunang mananampalataya, yung mga ginamit ng Panginoon para ang salitang ito ay makarating po sa atin, alam nila yung kanilang ginagawa. Alam nila yung kanilang tinatahak. Alam nila yung bagay na ito ay merong kapakinabangan at mapapakinabangan ito ng mga tao pa na mabubuhay sa mundong ito. Hanggang sa makarating po sa panahon po natin. Ibinuwis nila yung kanilang buhay para maiusad ang gawain ng Panginoon. Kaya nga ganito yung nangyayari sa bawat isa po sa atin. Kung mararamdaman mo lang talaga yung pag-ibig ng Panginoon at marirealize natin to, hindi mo may isipang mag-quit sa gawain ng Panginoon. Walang makakapigil sa paglilingkod mo sa gawain ng Panginoon. Na kahit yung mga pangarap natin, kayang-kaya mo yan kalimutan. Kayang-kaya mo yan talikuran para makasunod lamang sa gawain ng Panginoon. And also self-sacrificing love. Self-sacrificing love. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. John chapter 15 verse 13. Greater love hath no man than this. Kaya nga alam mo, kahit na tayo po ay yung mga tao na inaalagaan na natin, yung mga tao na ating dinadala sa simbahan, yung mga tao na kung saan inaasahan natin na mag-i-encourage sa atin, minsan sila pa yung ating magdi-discourage sa atin. Pero alam nyo kung bakit may mga tao pa rin na hindi pa rin sumusuko. May mga tao na kahit siya ay mabuli, na kahit siya ay masaktan ng todo-todo, hindi gaganti. Mamahalin niya pa rin yung kaluluwa na yun. Self-sacrificing love. Kakalibutan mo yung sarili mo para sa kaluluwa ng ibang tao. Sabi pa ng Panginoon, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet that I, but Christ liveth in me, in the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Self-sacrificing love. And He gave Himself for me. Kaya nga dapat matutunan nating isakripisyo yung sarili natin, yung sarili nating yabang, yung sarili nating mga pangarap, yung kung sino tayo, isacrifice natin para sa gawain ng Panginoon. Para maiparanas naman natin yung pag-ibig na naramdaman natin mula sa Panginoon. Iparanas naman natin sa iba. And also,
it is unexchangeable. Unexchangeable. Yung una, unchangeable. Hindi nagbabago. Okay? Hindi nagbabagong pag-ibig ng Panginoon. Na kahit tayo ay nagbago, yung pag-ibig natin sa Panginoon, kung saan-saan ka na umiibig, kung ano-ano na ang tinitignan mong mga bagay, kung saan-saan mo na itinutuon yung oras mo, kung saan-saan na tayo napupunta, pero ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi pa rin nagbabago sa bawat isa sa atin. But also at unexchangeable, hindi kayang ipagpalit. Hindi kapalit-palit yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya tignan natin ng mabuti. Hindi niya pinagpalit yung pag-ibig niya sa atin doon sa kasarapan niya sa langit. Pinaglilingkuran siya ng libu-libong anghel. Ng napakaraming anghel. Ang sarap ng buhay niya doon. Walang pain, hindi siya magugutom, hindi siya mapapagod. Pero iniwan niya yon para sa atin. And even the death, yung hanggang sa kanyang kamatayan, ay hindi niya ipinagpalit yung pag-ibig niya sa atin. Kaya nga, kung tayo po ay nakaranas ng ganitong klaseng pag-ibig sa Panginoon, bakit meron pa rin bakit naipagpapalit pa rin natin sa ibang bagay yung gawain ng Panginoon? Bakit ang dali nating ipagpalit sa ibang bagay yung gawain ng Panginoon? Ang bilis lang natin magsabi, ay, hindi mo na akong ganito, hindi mo na akong ganyan. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ng Panginoon, lovest thou me? It is an unexchangeable love. Hindi ito ipinagpapalit. Kahit na ano yung mangyari sa buhay po natin. Kaya nga meron dyan self-sacrificing love. Disciples, tayo yun. Lovest thou me? Sabi pa ng Panginoon, more than this. Alam mo yung tinutukoy dito ng Panginoon na more than this? Yung mga bagay na nasa sanlibutan na kung saan ipinagpapalit natin yung gawain ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin napapansin, na ipinapalit natin na dapat oras ng Panginoon. Oras na dapat ito ay oras para sa Panginoon. Pero ipinapalit natin dito sa sinasabi ng Panginoon, more than this. Disciples, lovest thou me more than this? Ang daming bagay na makakaagaw ng atensyon natin sa paglilingkod natin sa Panginoon dito sa sanlibutang ito. Nandiyan ang mga layaw nating mga young people, yung mga gusto natin, yung mga bagay na nasa sanlibutang ito, yung mga uso-uso na yan. Ang daming makakaagaw ng atensyon, ang daming makakaagaw ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya tinatanong tayo, kasi wala namang, alam niyo po, walang masama sa mga bagay na yon. Kasi alam natin, kailangan din naman. Tama? Katulad nan, wala namang masama sa pera. Amen? Walang masama sa pera, kailangan natin yan sa buhay natin. Pero magiging masama lang yan, kaya nga sabi ng Panginoon, the root of all evil, the love of the money is the root of all evil. Masama lang yan kapag minahal mo na yan. Pag pinagpalit mo na yung pag-ibig mo sa Panginoon. Wala din na masama sa pag-aaral. Amen? Walang masama sa pag-aaral. Biruin mo kung wala kang pinag-aralan, paano mo ipapangaral ang salita ng Diyos? Paano ka makakapag-disciples? Anong sasabihin mo sa tao? Amen.
nagiging masama lang ang pag-aaral na yan kapag ipinagpapalit mo na dapat oras ng Panginoon, na dapat nasa simbahan ka pero nasa school ka. Hello? Na dapat nagsosoul winning tayo, na dapat nangangaral ng salita ng Diyos, pero may inaatupag tayong iba. Walang masama sa mga bagay na yan, pero kung yan ay mas minahamahal mo kaysa sa gawain ng Panginoon, diyan na po yan nagiging masama. Disciples, lovest thou me more than this. Kaya nga makikita natin dito, 3 beses itinanong ng Panginoon si Peter. 3 beses, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Verse number 16, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? More than me? Verse number 17, Simon, son of Jonas, lovest thou me? 3 bagay na dapat po nating makita para po tayo makita natin kung ano yung bagay na tinutukoy dito ng more than this. Unang tanong sa bawat isa po sa atin, lovest thou me more than your sin? Lovest thou me more than your sin? Jesus Christ reminding Peter that he is in sin. Ipinapaalala lamang po kay Peter na si Peter, doon sa kalalagayan na yon, sa punto ng buhay niya, ora mismo, ay nandun siya sa kasalanan. Bakit? Kasi si Peter noong mga panahon na yan, backslider. Hindi niya na ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga po tatandaan po natin, kapag ikaw ay nasa kasalanan, ang kasalanan ang maglalayo sa iyo sa kalooban ng Panginoon. Dahil gusto sabihin ng Panginoon, Peter, hindi yan yung pinapagawa ko sa iyo. Hindi na yan trabaho mo. Ang trabaho mo, ang sabi ko sa iyo nung tinawag kita, sabi ng Matthew chapter 14, Matthew chapter 4 verse 18 and 19, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw 2 brethren, Simon and Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers of men. For they were of fishers. And he said unto them, tinawag silang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, follow me and I will make you fishers of men. Ito yung ipapatrabaho sa iyo ng Panginoon. Ikaw ay isang mag-aakay ka ng kaluluwa ng mga tao patungo sa Panginoon. Ayun ang trabaho mo. Kaya nga, Peter, pinapaalala sa kanya ng Panginoong Hesus, you are in sin. Na kapag hindi mo na ang ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ayun po ay kasalanan. Kapag yung mga ginagawa mo ay wala na sa salita ng Diyos, ayun po ay kasalanan. Kaya nga, ang bawat isa po sa atin, ang kasalanan po ang maglalayo pa po para tayo ay makasunod sa gawain ng Panginoon. Kaya alam nyo kung bakit tayo ay hindi makasunod sa gawain ng Panginoon, alam na natin tinatawag na tayo ng Panginoon because of our sin. Hindi na natin marinig yung panawagan sa atin ng Panginoon, ito lang ang panawagan ko. Dahil meron tayong kasalanan. Kasalanan na hindi naman pinapatrabaho sa atin ng Panginoon, pero ginagawa po natin. Kaya nga po, alam nyo po, ang kasalanan, araw-araw po tayo nang babagbagin. Araw-araw hindi ka nan bibigyan ng kapayapaan, yung kasalanan na yan. Kaya nga isang araw, kapag yan ay patuloy mong inalagaan yung kasalanan na yan, ang sabi ng Bible dun sa atin pong Bible reading mga nakarang araw, but if you will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Kaya alam niyo po, huwag tayong mag-aalaga ng kasalanan and be aware sa mga kasalanan natin. Ang kasalanan po ay hindi lamang po yan pagpatay ng tao. Hindi lamang po yan pagmumura. Hindi lamang po yan pagsisinungaling.
ang kasalanan po ay basta hindi mo sinunod ang gawain ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, ayan po ay kasalanan. No excuse. Bilang mga disciples, may pinapagawa sa atin ng Panginoon. Panginoon, busy ako Panginoon, ang dami kong ginagawa. Panginoon, nasa ministry niyo naman po ako. Tinan mo, naglagi ako nag-ano ng music. Tinatapos ko pa po itong piyesa, Panginoon. Mamaya na ako mag-soul winning. Nag-aaral pa po ako ng Sunday school lesson. Mamaya na po ako mag-soul winning. Biruin mo, no, hindi ka na nag-soul winning, naggaganyan ka na lang. Nag-aaral din, nasa ministry pa rin naman. Pero ang main thing kasi is to preach, abutin ang mga kaluluwa na hindi pa naliligtas. Kakatrabaho natin, wala na tayong time para sa main thing. Kaya nga po, bilang isang disciples ng Panginoon, lovest thou me more than your sin? Check natin yung sarili natin. Kung mas mahal natin yung kasalanan natin, talagang hindi tayo kikilos para sumunod sa gawain ng Panginoon. Kahit ilang preaching pa ng patungkol sa mission, kung ikaw ay may kasalanan ka diyan, walang mangyayari, hindi mo may isusuko yung buhay mo sa gawain ng Panginoon. Kung hindi ka magkakaroon ng desisyon na iwanan yung kasalanan na yan. Number 2, lovest thou me more than yourself? Lovest thou me? Tatandaan po natin, si Peter this time, ang ginagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin. Tignan niyo, sabi ng verse number 3 sa ating text, Simon Peter said unto them, I go fishing. I go fishing. Ito yung gusto ni Peter. Naman talaga yung trabaho niya. Excuse me. Yung trabaho niya I go fishing. Ayun yung gusto niya. Kaya nga, ang ginawa ni Peter sa pagkakataong ito, ay yung gusto niya lang po yung ginagawa niya. Kaya alam niyo po, laging sinasabi, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, na yung sarili natin ay yung magiging kalaban ng gawain ng Panginoon. Yung sarili natin. Mismo tayo ang isa sa mga kalaban ng gawain ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, ang turo niya sa kanyang mga disciples, if any man will come after me, let him deny himself. Amen. Kung ikaw ay gusto mong sumunod sa akin, gusto mong gawin yung kalooban ko na ginagawa ko, unang-una mong gawin, deny mo muna yung sarili mo. Deny mo. Pag sinabi mong i-deny mo yung sarili mo, kalilimutan mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Marami tayong gustong gawin sa mundong ito. Napakadami. Yung magbibigay sa atin ng kagalakan, sa ating flesh, yung magpupulfill ng gusto ng flesh natin. Ayun yung mga bagay na minsan hindi natin napapansin na yun na pala yung naglalayo sa atin sa gawain ng Panginoon. May mga kanya-kanya tayong pangarap, lalong-lalo na tayong mga young people. Sabi ko nga po sa inyo, matagal ko ng pangarap, elementary pa lamang po ako, pangarap ko ng maging engineer. Hindi nagbago yun. Hanggang sa dumating sa college, talagang kahit mahirap kami, walang pang tuition, talagang nagpursige. Working student. Talagang pinilit abutin yung mga pangarap, pero iba ang pangarap ng Diyos sa buhay ko. At ayun yung pinursigi ko na gawin, na sundin sa buhay ko, yung pangarap ng Diyos. Dahil yung pangarap natin, wala naman yung kasiguraduhan.
Hindi nga natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. Ang Panginoon ang mas nakakaalam ng mas nakakabuti para sa atin. Dahil kita niya yung future. Ang sabi ng Bible, I am the Alpha and Omega. Paumpisa at sa katapusan. Kita niya yan lahat. Kaya nga, bilang isang anak ng Diyos, ay dapat kalimutan natin yung mga gusto nating gawin sa buhay po natin para sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Para tayo po ay makasunod sa panawagan ng Panginoon na nangangailangan ng mga laborers. Lovest thou me more than your sin? Lovest thou me more than yourself? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang turo niya, put on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh. Dahil ganun na lamang talaga yung laging niya tayong dinidiscourage that this flesh ay talagang isa yan sa hahadlang para ikaw ay hindi magamit ng Panginoon. Tignan po natin. Diba? Marami sa atin nasa gawain na ng Panginoon. Naglilingkod. Masaya na naglilingkod sa Panginoon. Masigasig na sumusunod. Pero dumating na yung time na siya po ay nasaktan, na-discourage, napahiya. Na-feel niya na parang wala na akong mukhang ihaharap sa mga tao. Iniwan ang gawain ng Panginoon. Nakita yung sarili. Kaya nga kalimutan natin yung ating mga gusto na gawin sa buhay po natin. Kalimutan natin yung sarili natin. Kaya tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon. Nung siya po ay ipapako na sa krus. Di ba? Biruin mo yung kahihiyan na naranasan niya. Biruin natin yung mga naranasan ng Panginoon nung time, nandun yung kanyang mga tinulungan, nandun yung kanyang yung mga nakakita ng mirakulo, and yet sila pa rin yung magsasabi, crucify Him. Crucify. Gano'ng kasakit yun sa Panginoon? Tatandaan nyo, ang Panginoong Isus, Diyos siya. Pero siya po ay 100% God and 100% man. Kaya kung papaano ka nasasaktan, kung ano yung pakiramdam natin kapag tayo ay napapahiya, kung ano yung pakiramdam natin kapag tayo ay nasasaktan, ganun yung pakiramdam ng Panginoon nung siya po ay ipapako na sa krus. Pero hindi yun alintana para siya ay tumigil. Nagpatuloy pa din hanggang sa kamatayan. Kasi alam nyo, kapag talagang inisip natin yung sarili natin, pride yan. May pride lagi tayo. Hindi yan mawawala. May kanya-kanya tayong kayabangan. May kanya-kanya tayong pride. Kaya nga matutunan natin, nakalimutan lang lahat ng yan. And number 3, lovest thou me? Dahil sa panahon, sa pagkakataong ito, okay, binalikan ni Peter yung dati niyang buhay. Mas mahal mo ba ako kaysa dyan sa dati mong buhay? Peter, pinapakita ng Panginoon sa kanya, Peter, yung ginagawa mong yan, iniwan mo na yan. Di ba nung tinawag kita? Pagkatawag ko sa iyo, habang nangingisda ka, iniwan mo yan at sumunod ka sa akin. Pero ngayon, ba't na naman ikaw na ang dyan? Di ba ikaw? Di ba tayo? Inalis ka ng Panginoon sa lusak ng kasalanan? Ba't na naman ikaw na andyan ka na naman ngayon? Lovest thou me more than your sin? Lovest thou me more than yourself? And lovest thou me more than yung
yung ating kalalagayan ng buhay dati? And also, lovest thou me kaysa dyan sa buhay na meron ka ngayon? Kasi alam nyo, sa atin, kontento na ako dito. Eto na ako. Okay, kontento na ako dito. Naglilingkod ako ng ganyan, ganito, back and forth, ganyan. Awit sa choir, tutug sa orchestra, soul winning, akin ng kaluluwa. Alam nyo, kapag nag-stick ka dyan sa ganang kalalagayan, hindi mo na makikita yung panawagan na kung ano pa yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. I hope naiintindihan niyo po ako. Lovest thou me? Mas gusto mo ba yung ganang klase ng buhay kaysa sa akin? Kukunti ang laborers. Kukunti ang manggagawa ng Panginoon. Kukunti ang nangangaral ng salita ng Diyos. Huwag nating sabihin, okay na ako dito, nagbibigay naman ako. Nagpapamarienda naman ako. Okay na ako dito, lagi naman may pera, binibigay ko yung pera ko. Pero may pinapagawa pa sa atin ng Panginoon, huwag tayong mag-stick sa ganong klase ng kalalagayan. Kaya nga, tanong sa atin ng Panginoon, lovest thou me more than this? Mas mahal mo ba ako kaysa sa ganang klase ng buhay mo? Huwag nating sabihin na kontento na ako dito. Dahil kapag ganun yung prinsipyo natin sa buhay natin, hindi natin makikita yung lawak ng gawain ng Panginoon. Kaya tanungin natin yung sarili natin. Ikaw ba ay nagmamahal talaga sa Panginoon? Lovest thou me more than this? Kaya nga sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ayun yung totoong nagmamahal sa Panginoon. If you love me, keep my commandments. Keep my commandments. Araw-araw tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. May bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon araw-araw. May bagay na araw-araw, kaya nga tayo may Bible reading araw-araw. Amen? May inuutos sa atin ng Panginoon araw-araw. Na yun yung gagawin natin. If you love me, keep my commandments. Kung narinig mo, kailangan ng ganito, kailangan talaga ng manggagawa, kukunti ang nangangaral talaga ng salita ng Diyos. Keep my commandments. At ang utos ng Panginoon sa kanyang mga disciples, go ye therefore and teach all nations. Eh, yung bagay na dapat nating makita sa buhay po natin. Disciples, lovest thou me? Kung mahal natin ang Panginoon, kung alam mong tinatawag ka ng Panginoon, ba't hindi mo ibigay yung buhay mo sa gawain ng Panginoon? Bigay mo yung buhay mo. Ito ka lang, mangangaral ka na ng salita ng Diyos. Kung hindi ka pa talaga nagpipreach ng salita ng Diyos, it's time na ibigay natin yung buhay natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil patuloy hanggang sa ngayon ay naghahanap ang Panginoon ng mangangaral ng kanyang salita. Lovest thou me more than this? If you love me, keep my commandments. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa buhay po ni Peter na patuloy niyo nga pong ipinakita sa bawat isa po sa amin. Upang ito nga po ay magsilbi nga pong gabay, ang inyo nga pong tanong kay Peter, that lovest thou me more than this? Panginoon, may mga bagay po kami na di namin napapansin na naaagaw na yung oras namin na dapat oras para sa inyong pong gawain. Kaya nga po, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito sa amin pong mga sarili, na mas lalo pa po naming makita ang inyong nga pong kalooban sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami na mapagtagumpayan po namin ang gusto ng amin pong laman, ng amin pong mga sarili, at patuloy nga po
na kami po ay lagi po naming makita ang inyong nga pong kalooban sa buhay po namin. Kaya po maraming salamat po sa inyong nga pong salita. And thank you for your faithfulness sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Palain niyo po ang altar call. Patawad po sa mga nagawang kasalanan at pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen.